makapagpatuloy tayo sa katapatan sa Panginoon. Ano man yung sitwasyon natin sa ating buhay. At nawa, yung paalala ng kaaliwan na mula sa Diyos ay tumulong sa inyo bilang lokal na iglesia para sa bagong yugto ng inyong buhay bilang kongregasyon. Muli, bago ko basahin yung ating talata, tayo muna ay muli manalangin sa Panginoon. Let's pray. Makapangyarihan at kabanal-banal ng Diyos sa aming Ama na nasa langit, tunay nga na nagpapasalamat kami sapagkat bukas ang iyong luklukan ng awa para sa amin dahil sa Panginoong Jesucristo. Kaya dumudulog kami ng iyong presensya sa aming kalagitnaan at pagtulong mo sa bawat isa sa amin upang maging epektibo ang iyong salita. Dahil iwalay sa iyong biyaya, maraming beses man kami makapakinig ng iyong salita, ito'y maging walang kaguluhan sa amin sapagkat kami ay mga mahihinang nilikha, kami ay mga makasalanan at may mga natitirang mga bagay na aming nakukomit against you. That's why may you forgive us of our many sins. And may you strengthen us sa aming maraming mga kahinaan upang talagang kami ay magpakumbaba sa iyo. At itanghal lamang ang Panginoong Jesucristo sa aming kalagitnaan. Magpakumbaba kami sa iyong salita para sa kaligtasan ng mga makasalanan at para sa patnubay ng mga mananampalataya to glorify you in our lives. That's why we will do all these things in Jesus' name. Amen. So basahin po natin yung ating talata na nasa pamilyar na teksto sa atin that we will find the comfort from the Lord. 2 Corinthians chapter 1, at titignan po natin yung dalawang talata lamang, verse 3 up to verse 4. Subalit para sa buong konteksto, aking kong babasahin yung talata 3 hanggang talata 7. Yung ikalawang Korinto, kabanata 1, talata 3 hanggang talata 7. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian, sa pamamagitan ng kaaliwan na inaliw sa atin ng Diyos. Sapagkat yung maanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Subalit kung kami man ay pinahihirapan, ito ay para sa inyong kaaliwan na kaligtasan. At kung kami ay inaaliw, ito ay para sa inyong kaaliwan na inyong dinanas kapag kayo'y matiyagang nagtiis ng gayong ding paghihirap sa amin na aming dinanas. Ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matatag, sapagkat nalalaman namin na habang kayo'y karamay sa aming pagdurusa, kayo ay karamay din sa aming kaaliwan. So ito po yung salita ng Diyos at pagtutuunan natin ng pansin, yung talata 3 hanggang talata 4. Alam po natin na bago sabihin ni Apostol Pablo yung ating talata, nagbigay siya ng pagbati at ito'y naglalaman ng mga detalye na katulad sa ibang mga sulat sa Biblia. Merong detalye kung sino ang sumulat, merong detalye kung sino ang mga mambabasa, at hindi may mga detalye patungkol sa biyaya ng Diyos. Kaya yung introduction ng 2 Corinthians. Ang iglesia na ito, kung familiar sa atin, alam natin na itatag from the second missionary journey of the Apostle Paul. Matatagpuan natin sa Acts chapter 18. At dito sa ating talata na nagpapakita ng mahalagang katotohanan, pinakilala sa atin ni Apostol Pablo yung Diyos bilang pinagmumulan ng kaaliwan at gayon din pinagmumulan ng kalakasan ng mga mananampalataya sa gitna ng mga kapighatian natin sa pananampalataya. Ayun kaagad yung ginawa ni Apostle Paul, sapagkat alam natin from his first letter, marami siyang dinil ng mga issues sa 1 Corinthians sa kongregasyon na ito. Subalit hindi naging maganda yung tugon ng iglesia sa Corinto. Kaya si Apostle Paul ay sumulat sa kanila ng tinatawag na painful letter o yung third letter sa Corinthians na naglalaman ng kanyang authority to discipline them kung sila ay hindi magsisisi. Kaya insightful sa atin yung 1 Corinthians sa problema at suliranin na hinarap ni Apostol Pablo sa iglesia na ito. May issue ng immorality,
May issue ng pagkakamali sa pagsasagawa ng disiplina. Subalit after that painful letter of the Apostle Paul, si Titus bumalik sa kanya at nagsabi na maganda yung tugon ng iglesia sa Corinto sa sulat ni Apostol Pablo, kaya na-encourage nito si Apostle Paul at naisulat itong 2 Corinthians para sa kanila that technically fourth letter ni Apostle Paul. Sa sulat na ito, sa ikalawang Korinto, pinagtanggol ni Apostol Pablo yung kanyang authority as an apostle of the Lord Jesus Christ. Kasi doon sa kongregasyon sa Korinto, marami pa rin sa kanila ang mayroong issue sa authenticity ng kanyang ministry kasi mayroong mga false teachers in their midst. Kaya we feel the burden of the Apostle Paul. Nanggaling siya sa mabigat na issue sa iglesia na ito at sa kanyang pagsulat, still meron pa rin issue sa kongregasyon na ito. Pero the Apostle Paul, hindi niya pinili na maging bitter sa pananampalataya. Hindi niya pinili na manghina sa pananampalataya. At katulad ng ating binasa, malinaw yung tugon ni Apostle Paul. Despite of the characteristic ng kanyang ministry at experience ng kanyang ministry in this church, the Apostle Paul is praising God. And why is that? Kasi yung sentral na katotohanan ng ating talata, ang Diyos ay Diyos ng ating kaaliwan. Kahit meron tayong dinaranas na kapighatian sa ating buhay pananampalataya, sinabi ni Apostle Paul na naranasan niya yung tulong ng Diyos, yung kaaliwan ng Diyos sa mismong ministeryo niya. Yun yung detalye sa mga susunod na konteksto ng Kabanata 1. Matatagpuan natin yan sa talata 8 and following. Kasi may mga hamon talaga sa buhay pananampalataya. Mayroong mga pagsubok sa ating pagsunod sa Diyos. Yan yung ordinaryong katangian ng Christian life. Merong challenges sa ating katapatan sa Diyos, may mga hindrances sa ating pagsunod sa Diyos. Ngayon naman, hindi tayo dapat magpadala sa tukso na tayo ay manghina sa ating kalooban, magpadala sa tukso na kung saan tumigil sa katapatan sa Diyos, sapagkat mayroong biyaya ng Diyos sa atin. At isa sa manifestasyon ng biyaya niya sa buhay pananampalataya, even in the midst of sufferings in this life, mayroong comfort mula sa Diyos. Huwag natin itong kaligtaan bilang mga mananampalataya at sa inyo bilang lokal na iglesia, sa inyong pinagdaraanan sa kasalukuyan. Kaya iniiwan ko sa inyo yung mensahe. Manatiling tapat sa harap ng mga pagsubok dahil may katiyakan ng kaaliwan mula sa Diyos. Minsan pa manatiling tapat sa harap ng mga pagsubok dahil may katiyakan ng kaaliwan mula sa Diyos. Dapat mong alalahanin ito in the face of many sufferings and sorrows in the Christian life. Ito pong konteksto ng ating talata, nilalaman po yan ng sentral na katotohanan about God's comfort. Sa lahat ng talata, mula verse 3 hanggang verse 7, makikita po natin yung salitang kaaliwan dyan, o yung salitang aliw. From verse 3 to 7, naglalaman ng ganyang detalye, sapagkat yung Diyos ay talagang nagbibigay ng kalakasan sa ating pananampalataya. At iyan ay mahalaga para maging matatag tayo in our Christian life. In the midst of many troubles in this life, nagkaroon ng kaaliwan si Apostle Paul sa kanyang ministeryo despite the many challenges sa kanyang kinaharap. At yun din sinabi dito sa 2 Corinthians. Dinala niya yung ebanghelyo sa maraming lugar and yet nanganib yung kanyang buhay. Pero sinabi niya sa verse 8 and following, kinonfort siya ng Diyos. Tinulungan siya ng Diyos. Mayroong kaaliwan mula sa Diyos ang isang Kristiyano. Mayroong pagtulong mula sa Diyos ang isang Kristiyano. At yan ay totoo. Even when we face trials in this life,
Kaya sa gitna ng mga hamon na hindi dapat natin kalimutan itong mahalagang katotohanan na ito. Lagi natin itong itatak sa ating mga isipan at dapat makaapekto sa uri ng ating buhay. Tayo man ay individual na miyembro ng lokal na iglesia na ito o bilang kongregasyon ng Panginoong Jesucristo dito sa Lumban Reformed Baptist Church, sapagkat may biyaya ng kaaliwan mula sa Diyos upang tayo ay makatugon ng tama sa Kanyang kalooban. In fact, we can still praise God by the reason that there is our comfort that comes from Him. Meron itong katiyakan na pinapakita sa atin ng 2 talata from verse 3 up to verse 4 at nais kong bigyan ng buo dito sa inyo sa magitan ng mga sumusunod. Ang una, ang bukal ng kaaliwan. Ikalawa, ang bunga ng kaaliwan. So diyan natin pagbibigyan ng buod yung sinabi ni Pablo sa verse 3 and 4. Tingnan natin yung bukal ng kaaliwan. Sapagkat ang mga salita ni Pablo ay nagpapahayag sa atin ng tamang pananaw sa Diyos kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok. Yan yung sinabi sa atin ng verse 3. Pinupuri ni Pablo ang Diyos bilang bukal ng kaaliwan mula sa wika na pamilyar sa mga Hudyo, ngunit iinabit niya sa Panginoong Jesucristo. In other words, the Apostle Paul Christologizes the Jewish praise for God. Yung papuri na pamilyar sa mga Hudyo, inugnay niya sa Panginoong Jesucristo. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat dapat nating itatak sa ating mga isipan kung sino ang Diyos sa gitna ng ating kapighatian. Tiyak tayo sa biyaya ng kaaliwan dahil tayo ay nasa Panginoong Jesucristo. Mula sa mga salita ng pagpupuri ni Pablo sa Diyos, maunawaan natin yung naranasan niya sa Diyos in the midst of hardships. Ang naranasan ni Apostol Pablo in the midst of his trials, comfort from God, help from God, triumph that comes from God, because our God is the God of comfort. Siya ang Diyos ng kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Ito ang ating Diyos sa gitna ng kapighatian. Ang mga paghihirap ay hindi dapat magpahina sa loob ng mga Kristiyano dahil tayo ay hawak ng Diyos ng lahat ng kaaliwan. Ito ang ating Diyos. Malinaw na sa hindi nagkakamaling revelasyon ng Diyos na pinapakilala niya yung kanyang sarili. Siya ang Diyos na hindi iiwan at magpapabaya sa kanyang mga anak. Siya yung Diyos na nasa tamang panahon, tutulong at aabot sa pangangailangan ng kanyang bayan. Ito yung Diyos na matatagpuan natin sa Biblia. Kaya, mariin natin sinasalungat yung maling konsepto ng deism patungkol sa Diyos. Itong konsepto ng deism patungkol sa Diyos ay meron daw Diyos na manlilikha lamang at iniwan ng Diyos yung isang nilikha in its natural processes. Pinabayaan na ng Diyos na gumana sa kanyang sarili. Hindi gayon yung Diyos ng Biblia. Sapagkat yung Diyos ng Biblia ay nagmamalasakit, kumikilos at gumagawa sa lahat ng mga bagay para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Ito ang Diyos ng Biblia. Sa lumang tipan pa lamang, matatagpuan na natin kung paano sinustain ng Diyos ang bayan ng Israel in the midst of their problems at pagkahulog sa kasalanan. May passages sa Isaiah 40 na despite na mayroong parusa na ipapatapon yung bayan ng Israel sa Babylonia dahil sa kasalanan, mayroong kaaliwan na iniwan ang Diyos sa mga tunay na mananampalataya niya. Nung panahon na iyon, ang lumang tipan, kaya ang mensahe ni Isaiah sa bayan ng Israel sa chapter 40 verse 1, aliwin ninyo
Alipin niyo ang aking bayan, sabi ng Panginoon. Mayroong Diyos na nagbibigay ng kaaliwan upang tumatag sa pananampalataya ang kanyang mga anak. At kahit nasa gitna sila ng matinding paghihirap dahil naroon sila sa malayong bansa ng Babylonia, ipinatatag ng Diyos yung pananampalataya ng mga tunay na Israel during that time. Kasi hindi sila iiwan at pababayaan ng Diyos. Kaya ang mensahe sa kanila ni Isaiah sa chapter 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang mandupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Ito ang ating Diyos na pinapakilala sa yugto ng lumang tipan. Kaya ngayon, nasa panahon tayo ng mas higit na revelasyon ng Diyos at mas higit na katunayan ng pag-ibig at kabutihan sa atin ng Diyos dahil dumating ang Panginoong Jesucristo. Huwag natin kalimutan ang kaaliwan natin mula sa Diyos at bigyan natin ito ng aplikasyon sa ating buhay pananampalataya dahil meron tayong pag-asa sa kaaliwan, mga kapatid. Nagtatag ang Diyos sa mga kaparaanan ng biyaya para bigyan tayo ng kaaliwan sa ating pananampalataya. Narito yung araw ng pagsamba. May araw ng pananalangin ng pulong panalangin ng lokal na iglesia. May mga pribadong kaparaanan ng biyaya upang mapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. At iyan ay magbibigay sa atin ng kaaliwan in our Christian life to press on sa faithfulness and even serve God kahit may sacrifices on our part. At hindi lamang iyon, ang Diyos natin mismo ay walang mahirap sa Kanya. Ano man ang ating kailangan sa buhay pananampalataya, meron siyang makapangyarihang biyaya. Kaya niya tayong ingatan hanggang sa wakas. Meron siyang makapangyarihang biyaya na tumutulong sa atin sa katapatan. Ito yung ating Diyos. Walang mahirap sa Kanya. Hindi mahirap sa tunay at buhay na Diyos na ingatan kayo bilang iglesia sa panahon na ito. Hanggang ipagkaloob niya sa inyong bagong liderato na kanyang regalo sa inyong iglesia. Ito yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Alam niyo po, sa Guinness Book of World Record, merong antigo na pocket watch. Hindi ito nagkakamali sa pagbigay ng oras sa halos 4 na saling-lahing ng pamilya. Kaya naging Guinness Book of World Record yung antigong pocket watch na ito sa Ireland. Kahit marami na itong gas-gas, kahit meron ng anyo ng pagkabulok, tumpak pa rin yung oras na nakasaad sa pocket watch na ito. Pero alam natin na dahil may limitasyon yung mga bagay sa sanlibutan, darating yung panahon titigil sa pagtakbo itong pocket watch na ito. May kayong limitasyon yung sanglilikha. Subalit yung manlilikha na labas sa saklaw ng limitasyon, hindi siya mapupulaan sa anumang katapatan. Walang hanggan ang katapatan ng ating Diyos. Kaya yung kanyang awa para sa atin ay laging bago sa bawat umaga. Aasahan natin ito dahil meron tayong Diyos na matapat. Kaya sa anumang hamon sa buhay pananampalataya, tumugon ka ng hindi pag-aalinlangan sa kaaliwan na mula sa Diyos. Iyan ang iyong gawin, kapatid. Sa harap ng pagsubok, tiyakin mo na huwag kang mag-alinlangan sa kaaliwan na mula sa Diyos. Tandaan mo na sa panig tayo ng Panginoong Jesucristo. At wala nang ibang kalagayan na comforting sa buhay na ito, na ikaw ay mayroong kaugnayan sa tunay at buhay na Diyos. Kung paano yung tupa ay payapa sa presensya ng kanyang pastol, gaano kapayapa ang isang believer sa presensya ng Diyos. Siya ang kasama natin in this life. At hindi lamang iyon. Hindi natin
magkwestiyon ng kanyang pag-ibig sa atin. Hindi lamang makapangyarihan yung ating Diyos. Mahal niya tayo. Nagmamalasakit siya sa atin. Mayroon siyang biyaya na nagbibigay ng hindi nagkukulang na lakas. Kahit sa madidilim na yugto ng probidensya sa buhay Kristiyano, ang nakalulungkot, madalas natin makalimutan ito. Kaya huwag mo kaligtaan na kumprontahin ang hamon ng buhay nang hindi pag-aalinlangan sa kaaliwan ng mula sa Diyos. Kaya mahalaga sa atin yung paalala tungkol sa kaaliwan ng Diyos. Sapagkat kahit sariwa pa yung sakit ng damdamin, kahit mabigat yung problema na ating pinapasan, alam natin na dahil sa Diyos, meron tayong Panginoon. Ganito kahalaga yung katotohanan ito. Upang katulad ni Apostol Pablo, manatili tayo na nagpupuri sa Diyos. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil meron tayong tunay na pag-asa sa buhay pananampalataya because God will comfort His people. Kaya alisin ng Diyos sa mga bagyo sa buhay mo. Kasi nasa Kanya ang lahat ng kasagutan. Walang kasakitan na hindi niya kayang pagalingin. Pangangailangan na hindi niya kayang tugunin. Kaya alisin ng Diyos yan. Pero kung sakaling panatilihin ng Diyos ang mga bagyo sa iyong buhay dahil mayroon siyang mabuting layunin, kaya kang tinangkan ng ating Diyos. Dahil isa sa kanyang mga makapangyarihang manifestasyon ng grace sa Christian life, He can comfort His people. Madalas tayong pinapaalalahanan ng ginawa ni Katarina von Bora kay Martin Luther na minsan depressed ng reformer. Ang ginawa ng kanyang asawa, nagsuot ng itim na damit na pangluksa. Kanyang sinabi sa reformer na si Martin Luther, dahil kumikilos ka na tila patay na ang Diyos, ay sitang samahan sa iyong magdadalang hati at nagising ang diwa ng reformer na hindi dapat siya magpagabi sa kalungkutan sa kanyang buhay. And also, this reformer ay nagpapaalala sa mga kapwa niya manggagawa during this time, like yung nangyari between him and Philip Melanchthon ng labis na nalulungkot si Philip Melanchthon sa kanyang ministry. Sinabi sa kanya ni Martin Luther, hindi natin tungkulin na kontrolin ang takbo ng buhay o idirekta ang mga galaw ng sanlibutan. Ang ating tungkulin ay tahimik na magpasailalim sa Kanya, sa Diyos na tunay na may kontrol. Mga kapatid, huwag natin kalimutan kung kanino nagmumula ang tunay na kaaliwan sa pananampalataya because mayroong bukal ng kaaliwan. Sinasabi yung ating talata. Pero ikalawang bagay, mahalaga din dito sa ating talata, yung sinabi ng verse 4. Mayroong bunga ng kaaliwan. Kasi sa mga detalye ng verse 4, pinakita sa atin yung resulta o yung layunin kung bakit nagbibigay ng kaaliwan ng Diyos sa mga mananampalataya. Sinabi sa atin ng verse 4, upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian. At nakikita niyo dito yung mahalagang construction na ginawa ni Apostle Paul. Sa ibang mga detalye ng konteksto ng ating talata, yung salitang kaaliwan na kaugnay sa Diyos. Yun yung makikita natin. Tulad ng God of Comfort sa verse 3. Bali dito sa verse 4, yung parehong salita, inugnay niya sa mga mananampalataya. These are same words sa original language. Parehas yung kaaliwan na kaugnay sa Diyos at
parehas yung kaaliwan ng lugnay ni Pablo sa mga Kristiyano sa verse 4. Dahil ang ibig sabihin, kinakasangkapan ng Diyos yung mga Kristiyano na binibigyan niya ng kaaliwan para palakasin yung loob ng kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Believers are instrument of our God to comfort His people. Ang karanasan ng pagtanggap ng kaaliwan mula sa Diyos ay nagbibigay ng kakayahan sa mga mananampalataya upang mapalakas ang kanilang mga kapatid in faith in the midst of their sufferings. Kaya naunawaan natin tiyak ang comfort na mula sa Diyos. Kasi may comfort from God that provides perfect counterbalance sa mga sufferings in this life. Realidad yung pagdurusa in the Christian life. Suffering sa ating discipleship. Kaya may comfort, counterbalance yung ganyang problema. Subalit, makikita natin na tiyak din yung kaaliwan mula sa Diyos. Kasi sa magitan ng karanasan na ito, tinutupad ng Diyos yung kanyang layunin na hubugin sa paglilingkod ang mga mananampalataya. May gayon layunin yung Diyos sa mga pagdurusa na ating nararanasan upang sa kaaliwan ay pinagkaloob niya sa atin. Epektibo natin mabigyan ng kaaliwan din yung ating mga kapatid. Kaya tiyak yung pagbibigay ng Diyos ng kaaliwan sa mga mananampalataya. Kaya tinatanggihan natin bilang mga Reformed Baptist yung health and wealth, prosperity message na tumatanggi sa mga pagdurusa sa buhay Kristiyano. Na yung imbitasyon nila para kay Kristo ay pagyaman ng tao, pagpapagaling sa pisikal na sakit. At para bang yung Kristiyanong buhay ay worthless na buhay. Maging masaya na lang sa buong pagkakataon, parang bed of roses. Tinatanggihan natin yan bilang mga Reformed Baptist kasi alam natin yung tinuturo ng salita ng Diyos. Dahil may layunin ng Diyos sa kanyang hindi masukat na karunungan kahit sa mga pangyayari na tila negatibo sa ating isipan. Yung mga pagdurusa sa pagsunod sa Diyos, pinapakilala sa ating tunay na bahagi ng pagpapaunlad sa atin bilang mga alagad ni Jesucristo. I mean, our Lord Jesus Christ suffered. Reality yan sa tunay na alagad ng Panginoong Jesucristo. At gayon din sa pagpapahintulot ng Diyos sa mga kapighatian at pagdurusa sa buhay Kristiyano. Nililinang tayo nito upang maunawaan at maranasan yung biyaya ng Diyos na magbubunga sa atin ng maunlad na pananampalataya at gayon din epektibong paglilingkod sa ating mga kapwa Kristiyano. Nilayunin yung Diyos kahit sa mga pagdurusa na ating naranasan. Yung ating walang hanggan na tagapagligtas, si Jesucristo, naparito siya sa sanlibutan at alam natin yung marka ng kanyang buhay. Pagdurusa hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At sinabi sa atin sa Hebrews chapter 5 verse 8, bagaman siya ay anak, natutunan niya ang pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Ito yung katangian ng buhay ng ating tagapagligtas. Mayroong mabuting layunin yung Diyos dahil sa pagdurusa ng kanyang bugtong na anak. At ito'y nagresulta ng kaligtasan. Kaya huwag natin pagtakhan kung kabilang tayo sa mga iniligtas na Jesucristo.
kung pinahintulutan ng Diyos sa ating mga buhay, kahit ang mga negatibong providensya, mayroong mabuting layunin ang ating Diyos sa mga ito. Kaya alalahanin natin bilang mga Kristiyano na may mabuting bunga ang mga pagdurusa na mula sa Diyos. Dahil iyan ay katotohanan na magdudulot sa atin ng kaaliwan. Hindi man natin maintindihan yung panahon o eksaktong dahilan ng mga detalye sa ating buhay na pinapahintulot ng Diyos. Pero narito na yung prinsipyo kung ano ang bunga nito sa atin. Ang sinabi sa atin ng Biblia, yung mga pagdurusa natin na hindi mula sa ating mga kasalanan, nagre-resulta yan ng mabuti sa atin. Dahil mabuti ang Diyos na nagpahintulot ng mga iyan sa ating buhay. Kaya huwag natin isipin bilang mga Reformed Baptist na we are accepted o malilibre tayo sa kapigatian dahil Reformed Baptist Christian ako. Huwag mo isipin yan. Huwag natin isipin na malilibre tayo sa mga kapigatian in this life dahil nagsisigaw tayo sa katapatan at nagsisigaw tayo sa paglilingkod. Dahil kahit yung mga ganyang uri ng karanasan ay maaaring kasangkapanin ng Diyos para paunlarin tayo sa ating buhay pananampalataya. Magiging maunlad tayo sa pananampalataya, sa katapatan sa pagsunod sa Diyos, sa katapatan sa mga kaparaanan ng biyaya. Pero may pag-unlad din sa katapatan sa Diyos sa gitna ng mga pagdurusa. At may mga ganung kasangkapan ng Diyos in the Christian life. Hindi man kanais-nais ang mga kalungkutan at paghihirap na ating nararanasan. Subalit nawa magbigay ng kaaliwan sa atin ang bunga na maidudulot nito sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw man ay nakikibaka sa katapatan ng pagpatuloy mo, kung ikaw'y nakikibaka sa partikular na tukso ng kasalanan, yung pagpatuloy mong pagtitiis diyan. Dahil kasangkapan niya ng Diyos para umunlad tayo sa pagkakilala sa Kanya at sa kapangyarihan ng Kanyang biyaya sa ating buhay. Huwag mo namang gawin dahilan mga paghihirap, pagdurusa para bumigay ka sa tukso ng kasalanan. Huwag mo namang gawin dahilan mga paghihirap sa buhay para tuluyan mo ng kalimutan ng katapatan. Mga kapatid, ito sa ating pinag-aaralan, huwag nating sayangin yung pagpapalang espiritual ng Diyos sa mga kapighatian na pinapahintulot niya sa ating buhay. Mayroong kalabuhan sa pananampalataya, mga kapatid. In our Christian life, even in the midst of suffering, bilang isang iglesia, mahalaga sa inyong pag-ubod sa ganitong uri ng aplikasyon upang epektibo kayong makapagpalakasan sa isa't isa bilang mga Kristiyano na pinagkakalooban ng Diyos ng kaaliwan sa inyong buhay. Magpatuloy na yung bawat isa sa inyo sa katapatan sa gitna ng inyong pagdurusa upang magsilbing mabuting patutuo sa inyong mga kapatid sa pananampalataya at mayroong Diyos na tumutustos sa ating buhay Kristiyano. Mayroong Diyos na magbibigay ng kaaliwan. Huwag magpatuloy kayo sa katapatan sa gitna ng pagdurusa upang yung mga experiences ninyo ng comfort from God ay
maging epektibong kasangkapan upang palakasin yung mga kapatid ninyo sa pananampalataya sa kongregasyon ito. May bunga ang kaaliwan upang mapalakas natin ang mga nasa kapighatian. Naman maging katangian ninyo bilang iglesia sa mga panahon ito ang katapatan sa Diyos upang sa mga kaaliwan na ipagkakaloob niya sa inyo ay matulungan niyo yung isa't isa na tumawid sa bagong yugto ng inyong buhay bilang kongregasyon. Nawa maging marka yun ng One Reformed Baptist Church. Ang ministro sa Scottish noong 19th century, si Robert Murray McCheyne, ay kilala ng marami bilang sa kasalukuyan kahit ng mga sikat na teologo dahil sa epektibong ministeryo ng tagapaglingkod na ito ng Diyos. Kilala siya sa buhay pananalangin. Kilala siya sa effective ministry ng salita ng Diyos. Kilala siya sa buhay kabanalan despite na ilang taon lamang yung kanyang ginugol sa kanyang buhay pananampalataya. At alam niyo po ba sa isang sermon na kung saan binigyan niya ng pansin yung comfort na mula sa Panginoon, like sa kanyang sermon ng John 11, nakita niya na may comfort mula sa Diyos dahil may mabuting bunga yung mga negatibong providensya na pinapahintulutan niya sa ating buhay. Yan yung basahin ko yung ilan sa kanyang mga sinabi sa pangaral niya sa John chapter 11. Ang kapighatian ay naglalabas ng mga biyaya na hindi makita sa panahon ng kalusugan. Tulad ng pagyapak sa mga ubas na kung saan lumalabas ang tamis sa mga katas nito. Gayon din naman ang kapighatian ay humuhubog ng pagpapasakop sa Diyos. Ang kapighatian ay nagpapalaya sa pagkapit sa mundo. Ang mga kapighatian ay nagbibigay ng ganap na kapahingahan sa Diyos. Kahit sa kasalukuyan, gamitin ang mga kapighatian habang nararanasan mo ang mga ito kapatid. Yun yung paalala. Itong tagapaglingkod ng Diyos na naging epektibo in His life and in His ministry. Kaya sa katotohanan na mayroong mabuting bunga ang mga negatibong providensya from the hands of our loving God. Nawa maging kaaliwan mo ang katotohanan ito. Kaya mula sa bukal ng ating kaaliwan, walang iba kundi ang ating Diyos. Gayon din sa bunga ng kaaliwan, nawa ay huwag nating kalimutan yung katiyakan sa kaaliwan natin mula sa Diyos upang manatili tayo tapat kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ngunit para sa mga hiwalay sa Panginoong Jesucristo sa umagang ito, gusto ko rin na mangusap sa inyo sapagkat kailangan mo ng tunay na kaaliwan sa iyong suliranin sa kasalanan. Ang mga makasalanan ay laban sa Diyos at tayo nasa ilalim ng darating na walang hanggang parusa. At ang tanging kasagutan diyan ay hindi ang relihiyon mo o ang mabubuti mong gawa, kundi ang kaaliwan na mula sa Diyos para sa paraan ng kaligtasan. At iyan ay sa pamamagitan ng sinasabi sa Biblia na pinangakong Mesiyas na tinawag ng Man of Sorrows, just to accomplish our salvation. Siya ang Panginoong Jesucristo, namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. Kung napapakinggan mo siya, ikay tunggon. At huwag mong hayaan kung nagpapatuloy ka sa pagtanggi sa Kanya, huwag kang manatili diyan. Tumugon kayo ngayon ng pagsisisi sa iyong kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo para sa kaligtasan.
Dahil sa magitan lamang ng Panginoong Jesucristo, matutupad yung sinabi ng mga katotohanan sa Blessed be sa Matthew chapter 5. Magpalad ang mga nagdadalamhati because in Christ sila ay aamin. Manalangin mo tayo. Aming dakila at banal na Diyos, kami Panginoon ay nagpapasalamat sa paalala ng iyong salita na mayroong kaaliwan kahit sa gitna ng kapighatian sa buhay Kristiyano. At ito ay magpapatatag sa amin upang manatili kami bilang mga matapat sa iyo as individual believers, even as a church. Dalangin po namin na maging tunay na paalala sa amin ang aming tinignan mula sa bukal ng kaaliwan at bunga ng kaaliwan upang magkaroon kami ng malinaw na kamalayan at panindigan sa biyaya mo na darating sa amin ang kaaliwan sa iyong takdang panahon. Dalangin mo namin, Panginoon, that may you continue to help each and every one of us in this church na talagang lumakad ng may katapatan, magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Huwag mo kami, Panginoon, hayaan na maging dahilan ng mga paghihirap sa kasalukuyan upang kami bumigay sa tukso ng kasalanan at yung pabayaan ang aming faithfulness and usefulness that you called us for your kingdom cause. That's why ikaw ang siya magbigay sa amin ng karunungan para sa mga angkop na aplikasyon ng mga katotohanan nito sa kasalukuyan namin pinagdaraanan bilang mga mananampalataya. Kami pong dalangin, Panginoon, that you use this message for the application of the good congregation of this church. Tunay nga that there is your comfort for us to help us to be faithful to you, even as a congregation of the Lord Jesus Christ. Inaalala din po namin, Panginoon, because sinners heard the gospel of our dear Savior sa umagang ito. Kumilos ka sa kanilang buhay. Dali mo sila sa buhay na walang hanggan. Huwag mo silang hayaan, Panginoon, na manatili sa pagtanggi kay Kristo. Sa halip, Panginoon, bigyan mo sila ng conviction sa kanilang kasalanan at sa iyong biyaya para nasa nila yung conversion from the kingdom of darkness. Sila ay mapunta sa iyong kaharian ng liwanag. Pray to you all these things for our good and for the glory of your name. Ang inumadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo. Amen. Ngayon po tayo lahat sa ating procession. Ang po natin tunay ka nagdakilan.
Tunay nga, Panginoon, nabigyan mo ng bisa yung salita para sa iyong mga walang hanggang layunin for the glory of your name and for the advancement of your kingdom. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Yesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo na sa kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Makapunod tayo.
na David. At February 27 po ay birthday ng po ng family ni David Martin. Salamat sa Panginoon sa kanyang buhay. Sa parang Panginoon. Muli po, hindi pinapaalala at ito na po meeting ay